Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share para patuloy nating maipalaganap ang kaalaman at katotohanan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang pahayag mula sa ating kaibigang non-Muslim na nagsasabing, "Sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, kaya Diyos si Jesus." Mga kapatid, ito ay isang napakahalagang usapin dahil ito ay tungkol sa pagkakakilanlan ni Isa, Ibnu Maryam o mas kilalang Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Siya ba ay Diyos o isang propeta na isinugo ng Allah Azza wa Jal? Upang maunawaan natin ito ng malinaw, hindi tayo dapat kumuha lamang ng isang talata. Kailangan nating basahin ang konteksto ng buong pahayag. Simulan natin sa Juan 10 verse 28 hanggang 30. Juan 10 verse 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. 110 verse 29. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay higit na dakila kaysa sa lahat at walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. 110 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. I and the Father are one. Ngayon mga kapatid, dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng talatang ito. Una sa verse 29. Malinaw na sinabi ni Jesus na ang Ama ay higit na dakila kaysa sa lahat. Kung si Jesus ay Diyos, bakit may mas dakila pa sa Kanya? Ang Diyos ba ay may mas mataas pa? Hindi. Ikalawa sa verse 28 at 29, pareho nilang binabanggit ang kapangyarihan ng pag-iingat sa mga mananampalataya. Sinasabi ni Jesus na walang makakaagaw sa kanyang kamay at walang makakaagaw sa kamay ng Ama. Dito natin makikita na ang pagiging isa sa verse 30 ay hindi pagiging iisang Diyos, kundi pagkakaisa sa layunin, sa gawain, at sa kapangyarihang ibinigay ng Ama sa Kanya. Upang mas luminaw, tingnan natin ang isa pang talata, Juan 17 verse 21. Upang silang lahat ay maging isa, kung paanong ikaw, Ama, ay nasa akin, at ako ay nasa iyo, na sila rin ay maging isa sa atin, that they may all be one. As you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us. Ngayon, kung ang pagiging isa ay literal na pagiging Diyos, ibig bang sabihin ay magiging Diyos din ang lahat ng mga tagasunod? Hindi. Kaya malinaw na ang oneness ay pagkakaisa sa layunin, hindi sa pagka-Diyos. Babala mula sa Quran tungkol sa pagsasabi na ang Allah Azza wa Jal ay may anak. Surah At-Tawbah chapter 9 verse 30. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ. At sinabi ng mga Hudyo, si Uzair ay anak ng Allah Azza wa Jal. At sinabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak ng Allah Azza wa Jal. The Jews say, Uzair is the son of Allah. And the Christians say the Messiah is the son of Allah. At isa pang mas matinding babala, Surah An-Nisa chapter 4 verse 171. Wala taqulu thalatha intahu khayran lakum. Huwag ninyong sabihin ang tatlo. Tumigil kayo, ito ay higit na mabuti para sa inyo. Do not say 3, stop, it is better for you. At ang pinakamalinaw na babala, Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 72. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Katotohanan, sino man ang magtatambal sa Allah Azza wa Jal, ipinagbabawal sa kanya ang paraiso at ang kanyang magiging tirahan ay ang apoy. Whoever associates partners with Allah, paradise is forbidden for him, and his abode is the fire. Mga kapatid, ito ang malinaw na babala. Kung ang tao ay patuloy na magsasabi na ang Allah Azza wa Jal ay may anak o may katambal at hindi siya magsisisi, ang kanyang hantungan ay ang dagat-dagatang apoy. Hindi ito pananakot, kundi paalala mula sa Allah Azza wa Jal para iligtas ang tao sa kapahamakan. Ngayon tingnan natin kung ano ang sinabi ni Jesus mismo tungkol sa tunay na Diyos. 1:17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesus na iyong sinugo. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Makikita natin dito na malinaw ang Ama ang tinawag niyang iisang tunay na Diyos at siya ay isinugo lamang. Ngayon balikan natin ang Quran, Surah An-Nahl, ang mga bubuyog, Surah 16 verse 2. Wallahu ya'lamu ma tastakfuna wa ma tubduna, la ilaha illa huwa fattaquhu wa aslimu. At alam ni Allah ang inyong mga itinatago at inilalabas. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya matakot kayo sa Kanya at sumuko sa Kanya. And Allah knows what you conceal and what you reveal. There is no deity except Him,
So fear Him and submit to Him. Paliwanag. Ipinapakita nito na si Allah ay may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay at siya lamang ang karapat-dapat na takutan at sundin. Surah Al-Baqarah, ang Baka. Surah 2, chapter 163. Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. At ang inyong Diyos ay iisang Diyos lamang, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang mapagbigay, ang mahabagin, and your God is one God. There is no deity worthy of worship except Him, the entirely merciful, the especially merciful. Paliwanag, binibigyang diin, nito na ang pag-iisa ng Diyos ay kasama ang Kanyang mabubuting katangian. Siya ay mapagbigay at mahabagin sa lahat ng nilikha. At ano naman ang sinabi ni Isa ibn Maryam, sumakanya nawa ang kapayapaan? Surah Maryam chapter 19 verse 30. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sinabi niya, ako ay alipin ng Allah Azza wa Jal. Binigyan niya ako ng kasulatan at ginawa niya akong propeta. He said, indeed, I am the servant of Allah. He has given me the scripture and made me a prophet. Napakalinaw siya ay alipin at propeta, hindi Diyos. Motivational message by Be Inspired. Sa ating mga kapatid na Muslim, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Ang katotohanan ay hindi kailanman matatalo kung ito ay sinusuportahan ng kaalaman at pasensya. Sa ating mga kaibigang non-Muslim, hindi namin kayo inaaway. Inaanyayahan namin kayo na magsaliksik, magbasa at mag-isip. Dahil ang Islam ay paanyaya sa katotohanan, isang paanyaya sa pagkilala sa iisang Diyos na walang anak, walang katambal at walang katulad, ang Allah Azza wa Jal. Dua para sa lahat upang gabayan ni Allah Azza wa Jal ang mga tao, especially sa mga hindi pa Muslim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim wa jannibna minas shirk wal dalal. O Allah Azza wa Jal, gabayan mo kami sa tuwid na landas at ilayo mo kami sa pagtatambal at pagkaligaw. O Allah, guide us to the straight path and keep us away from associating partners with you and from misguidance. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share para sa patuloy na paglaganap ng kaalaman at katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.